Her catching humor and her bright personality on and off screen, you just can't help but fall under the spell of Sara Geronimo. This is Lyda Magtalas version 2.0. And we get to know more about Sara from the people who know her best. Hindi ikaw. Hindi rin ako. Sara, mababaw. Madali siyang patawanin. Si Sara kasi very candid. Kung ano yung napapansin niyo sa kanya, yun talaga siya. Hindi ko alam kung alam ng lahat ng tao na palagi siya may katabing music. Pag nagising siya, bago siya matulog, maski nasa shower siya, may music siya. Nagkasama kami sa Brazil, kahit na naglalakad lang kami from the room to the service, kahit nasa hallway lang, kumakanta pa rin siya. Nasa sistema niya. Just bursting to a song, you know, at any given time. Sabi ko nga, so sa kanya, si Box Queen. Ang dami niya alam na kanta, pag wala na kami mga bigyan na siya kakanta. Kaya nakakatuwa, libre. Maybe this time. Beneath the bubbly demeanor, we find out that this pop princess has her shares of fears, and it may be said that Sara has always closely guarded her private life. Para hindi naman niya nahihiyang mag-open sa akin kahit sa personal na buhay niya. Sobrang thankful naman ako kasi yung trust niya nandoon sa akin. Medyo maraming insecurities yan si Sara sa sarili niya. Ang dami niyang kinaka-insecure. Ilong niya, legs niya, personality niya. Siguro kasi nga, hindi siya exposed masyado sa tunay na industriya, sa tunay na showbiz. Siguro masyado siyang shielded. We were abroad. Then we were just looking at the cars. Sir Louie, ganda niya, no? Yung car na yan. Sana may ganyan ako. Dream ko, magkaroon ako ng kotse at pwede ako mag-drive. Kano kaya? Uutang ako. Sabi ko, uutang? Hindi mo naman kailan. Baka pwede ka kumuha ng the same car in 6 different colors. In truth, people close to Sara will attest that she is a very private person. That little by little, she's come out of her shell. Ako, ang ginagawa ko po, mas prefer ko po kasi nasa bahay lang. Pero mas na-open yung isip ko na okay din na lumabas, na makakilala ng iba't ibang tao, makausap mo sila, matuto ka sa mga ibang tao, at syempre yung travel. Ako, nung nag-birthday ako, first time ko na-appreciate ang ganda ng Hawaii. Since venue lang lagi nakikita ko sa hotel, parang hindi ko siya na-appreciate. Pero nung nabigyan ako ng grace, pumunta ako ng Hawaii, bakasyon lang po ako doon. Sabi ko, wow, ang ganda naman ng Hawaii! Grabe. Bit by bit, from someone who is very wary of being exposed to the public eye, Sara started to understand that her public and private life can coexist. And slowly, she began to open up more. Kung sino man siya, kailangan siguro ng panahon para mapatunayan ko sa sarili ko kung totoo ba yung tinitibok ng puso ko o totoo din yung tinitibok ng puso niya. Darating din yun, anak. Huwag ka mag-alala, Oo, ibigay ma. kita rin yun. Di naman ako nagmamadali, ma eh. Once, Yung Sara G Live, ano siya, learning experience sa akin kasi ang hirap magdala ng sarili ng show. Kung kahit yung personal mo ng buhay, kailangan mo na ihatag dun sa TV show na natutunan ko na hindi pala. Ayoko ng ganun. And just like everyone, Sara has her own Senti playlist to cover all those moments she has had. Ako unang-una yung pong regional na ano na, yung theme song ng pelikula, yung Paano Bang Magmahal. Yon, paano ba ang magmahal? Palagi ba nasasaktan? Yun kasi yung tanong ng lahat eh, di ba? Parang sabi nila, ang dali lang dapat magmahal. Magmahal ka. Huwag ka nang humingi ng kapalit. Pero ang realidad ng buhay, hihingit-hingi tayo ng pagmamahal. O, hindi mawawala sa akin yung The Scientist. Nagkakarinig ko yun talagang nasasenti na ako. Naalala ko na yung mga sad memories, yung heartaches, yun. Saka break even. But Sara needs no more sad hugots this time, as she seems to be happy, inspired, and of course, in love with the Prince Charming, who has finally captured the princess's heart, Matteo Guidicelli. Siyempre, pagka nagmahal ka ng isang tao, siyempre, lagi mo tinitingnan niya na worth keeping.
out more about Sarah Geronimo, her hopes, her dreams, and what makes her #1.